Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, mahigit 20 motorista na huling lumabag sa re-implementation ng narepasong anti-distracted driving law. Konsultasyon para sa hiling na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila sinimulan na ng National Wage and Productivity Board. Kabuuan desisyon hinggil sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao, inilabas na ng Korte Suprema. Pangulong Duterte tinuligsa ang anyayang kawalan ng paninindigan ng Communist rebels at pabago-bagong utos sa New People's Army sa pag-atake sa government forces. 4 na araw ng Metro-wide earthquake drill isasagawa sa susunod na linggo. At kilalanin natin ang presiding judge ng Metropolitan Trial Court na stalwart ng Judiciary Magis sa kampanya nito sa off-season tournament sa Executive Face-Off ng UNTV Cup. Magandang tanghali, ilang motorista ang hinuli ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na lumabag sa unang araw ng re-implementation ng nirepasong Anti-Distracted Driving Act ngayong umaga. Mula sa Makati City, may report si Maki Libradilla live. Go ahead, Maki. Yes, Flor, simula kaninang alas 6 ng umaga ay nakabantay na itong Metropolitan Manila Development Authority para sa pagpapatupad ng revised Anti-Distracted Driving Act. Nagsimula na rin silang manghuli ng mga driver na patuloy na gumagamit ng cellphone o electronic device habang nagmamaneho. As of 10:30 a.m., 31 na ang naaktuhan sa paglabag gamit ang high-definition CCTV cameras na izo-zoom sa sasakyan at nasisiyasat ng MMDA kung sumusunod ba ang mga motorista. Kitang-kita sa CCTV ang mga nagte-text at tumatawag habang nagmamaneho. May mga nakamotorsiklo pa at mayroon ding naaktuhang gumagamit ng electronic gadgets habang nakatigil ang sasakyan. Sa pamamagitan ng no-contact apprehension ng MMDA, padadalhan ng notice of violation ang may-ari ng napalakahang sasakyan sa loob ng 2 hanggang 3 araw. 5,000 piso ang multa sa first offense, 10,000 piso sa pangalawang opensa, 15,000 pesos at 3 buwang suspensyon ng lisensya sa ikatlong paglabag at 20,000 pesos naman at kanselasyon ng lisensya sa fourth offense. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagte-text, pagtawag, paglalaro at panonood ng pelikula at pag-i-internet habang nagmamaneho ang driver. Ngunit kung emergency ang tawag o kaya'y ginagamit ang gadget bilang navigational device ay pinapayagan naman ito ng batas. Floor, pinaliwanag ng MMDA kanina na kung halimbawa nahuli ka sa isang lugar at maya-maya ay nahuli ka na naman na gumagamit ng electronic gadgets ay pangalawang opensa mo na yon. So first violation, first offense, pangalawang offense naman doon sa pag-ulit mong paggamit ng iyong device. Floor? Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, nagulat mula sa MMDA Metro Base sa Makati City. Iminungkahi ng Department of Transportation o DOTR na bumalangkas ng batas na tutukoy sa mga lugar na paglalagyan ng mga riles ng tren. Sinabi ng DOTR na sa pamamagitan ng batas na ito, hindi na maaaring pagtayuan ng anumang estruktura liban sa riles ang matutukoy na mga lugar. May report si Ray Pelayo. Tinutukoy na ng DOTR o Department of Transportation ang mga lugar sa bansa na maaaring paglagyan ng mga riles ng tren. Ayon kay Yusek Cesar Chavez, sa pag-aaral na ginawa ng JICA, ay tinatayang aabot sa 9 na milyon ang mga pasahero ng tren sa 2030. Kaya dapat ngayon pa lamang ay magplano na kung paanong seserbisyuhan ang mga ito. At para matiyak na maisa sa katuparan ng mga plano, dapat anya itong maisabatas. Sa ganitong paraan ay may iwasan na rin ang pagtatayo pa ng ibang struktura sa posibleng rail lines. Dagdag kumpiyansa na rin umano ito para sa mga mamumuhunan. Yung mga linya yan, pwede mong gawin yan at anytime na may foreign investors na gustong gawin yan, mayroon ka ng dedicated lines. Ayon kay Chavez, noong 2008 ay nasa 20 rail lines ang natukoy ng LRTA sa Metro Manila. Sa 2019 ay inaasahang matatapos na ang 23 kilometrong MRT Line 7 mula North Avenue hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Nagkakahalaga ang proyekto ng $1.4 billion at inaasahang makapagbibigay serbisyo sa 500,000 pasahero araw-araw. Lalakihan din ang sukat ng itatayong common station sa EDSA North Avenue.
we will start the procurement of the common station from 7,000 square kilometers to 13,000 kilometers. Sa kabuuan ng termino ng Pangulong Duterte ay nasa 990-kilometer rail projects ang planong itayo. Tiniyak naman ng pamahalaan na may pambayad ang bansa sa mga proyekto na ang iba ay pinondohan ng Japan at China. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inireklamo ng ilang transport group ang kawalan ng maayos na guidelines sa muling pagbubukas ng franchise application. Nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng ulat. Yes, Joan. Yes, Lakay, kasalukuyan ng tinatalakay ngayon dito sa mababang kapulungan ng Kongreso ang issue kaugnay ng pinirmahang Omnibus Franchising Guidelines ng Department of Transportation na layong muling buksan ang aplikasyon ng prangkisa ng mga pampublikong sasakyan. Ang naturang hakbang ay bahagi ng isinusulong na PUV Modernization Program ng pamahalaan. June 18 ng pirmahan ng mga opisyal ang inilunsad nga itong ng Transportation Department itong Omnibus Franchising Guidelines. Subalit sa pagdinig ng House Committee on Transportation ngayong araw, inireklamo ng ilang transport group ang umano'y kawalan ng maayos na konsultasyon ng DOTR sa kanilang hanay dito sa mga probisyong nakapaloob sa Omnibus Franchising Guidelines. Ayon nga sa grupong FEDUDAP, pabor sila sa gagawing modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Subalit tutulaan nila sila sa planong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pagpaplano ng mga ruta ng PUV sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Ayon nga sa presidente ng grupo na si Zenny Maranan, kapag pinayagan na ang mga LGU officials na magdesisyon sa mga ruta na siyang magiging basehan ng pagbibigay ng prangkisa, posible nila silang mahirapan lalo't pangkaraniwan na aniya sa mga LGU ang issue ng palakasan. Ganito rin ang reklamo ng grupo ng Bus Operators of the Philippines. Ayon nga sa kanila, bagaman may mga public consultation na isinigawa ang LTFRB at ang LTO, hindi naman nila sila nabigyan ng mismong kopya nitong Omnibus Franchising Guidelines bago ito opisyal na ng DOTR. Pero depensa naman ng LTFRB, sapat ang ginawa nilang mga konsultasyon upang isangguni ng mga transport group ang kanilang mga kwestiyon sa Omnibus Franchising Guidelines. Sa mga oras na ito, Lakay, ay nagpapatuloy itong interpellation ng mga kongresista sa mga opisyal ng Department of Transportation kaugnay pa rin dito sa mga panuntunan at mga probisyon na nakapaloob sa Omnibus Franchising Guidelines. Okay? Maraming salamat, Joan Nano. Nag-uulat mula sa Quezon City. But let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Inilabas na ng Korte Suprema ang kabuuan ng kanilang desisyon sa kaso ng martial law declaration sa Mindanao. Ayon sa Korte, hindi tamang limitahan lamang sa Marawi ang batas militar. Nasa telepono si Roderick Mendoza, kaugnay ng balitang yan. Yes, Roderick? Kim, may sapat na basehan at naaayon sa saligang batas ang martial law sa Mindanao. Ito ang buod ng desisyon ng Korte Suprema sa pag-dismiss sa mga petisyon laban sa Proclamation 216 ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Associate Justice Mariano del Castillo ang sumulat ng desisyon na sinang-ayunan ng 10 pang mga maestrado. Ayon sa Korte, hindi na mahalaga na eksaktong-eksakto ang lahat ng basehan ng Pangulo sa pagdedeklara ng martial law. Sapat na nilang maipakita ng Pangulo na may rebelyong nagaganap sa Marawi City. Sabi pa ng Korte, walang nakalagay sa saligang batas na dapat limitahan lang ang batas militar sa Marawi kung saan nagaganap ang pag-aaklas ng grupong Maute at mga kaalyado nito. Layunin nila ng martial law na mapigilan ang pagdagsa ng dagdag na pwersa ng mga terorista sa Marawi at maputol ang supply ng armas at resources ng mga ito. Kaya't wala rin nilang saysay ang martial law kung lilimitahan lamang ito sa Marawi. Pabor naman si Chief Justice Maria Lourdes Sereno at si Justice Alfredo Benjamin Caguiwa sa deklarasyon ng martial law, pero dapat nila itong limitahan lamang sa 3 lalawigan sa Mindanao. Ang mga ito ang lalawigan ng Lanao del Sur, kung saan naroon ang Marawi City, at ang mga lalawigan ng Maguindanao at Sulu, kung saan nagmumula ang suporta ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at Abu Sayyaf. Kumbinsido naman si Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat magpatupad ng batas militar sa Marawi. Ngunit labag na niya sa konstitusyon na ipatupad pa ito sa ibang bahagi ng Mindanao kung saan wala namang aktwal na rebelyong nagaganap. Si Justice Marvic Leone naman ang nag-iisang maestrado na tutol sa deklarasyon ng martial law. Ay sa kanya, hindi na kailangang magpatupad ng martial law sa Mindanao
dahil kaya naman ng militar na supilin ang mga teroristang Maute at ang mga kaalyado nito. Kim? Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat mula sa Quezon City. Maaaring tumagal pa ng 1 o 2 linggo bago makapagsumite ng rekomendasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP kay Pangulong Rodrigo Duterte kung palalawigin o hindi na ang martial law sa Mindanao. May report si Rosa Licoz. Inamin ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na kasama sa target ng kanilang operasyon sa ilalim ng martial law ang rebeldeng grupong New People's Army. Bunso dito ng naging banta noon ng rebeldeng grupo na paiigtingin ng pag-atake sa puwersa ng militar habang kinakaharap ang suliranin sa Marawi City. So why would we not forewarn our men, like what the Secretary has mentioned, if we know that they are leaning forward to attack and destroy our forces? Gayunman, hindi anya ito nangangahulugan na magiging hadlang ito sa peace talks. Kamakailan lamang ay ipinahayag ng Government Peace Panel na posibleng matuloy na sa Agosto ang naipagpalibang ika-5 yugto ng usapang pangkapayapaan kasama ang National Democratic Front of the Philippines. Samantala, 1 hanggang 2 linggo pa ang kakailanganin ng AFP upang mapag-aralan ang sitwasyon sa Marawi City. Ayon kay Brigadier General Padilla, ito ang magiging pangunahing batayan nila kung irerekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin pa o hindi na ang deklarasyon ng batas militar sa Mindanao. These conditions are the parameters that will be used to say whether martial law should be extended or not. And that assessment regarding whether those conditions have been met has not yet been made fully. It will be made in about a week and a half or 2. Muling binigyang diin ng militar na nakakatulong ang martial law upang mas mapabilis ang pagproseso sa pag-aresto sa mga kasabwat o taga-suporta ng rebelyon sa Mindanao. Allowing our law enforcement organizations as well as the armed forces to expedite the arrest of those listed members as well as suspicious characters and search the areas where they are without having to line up for a search warrant or an arrest order. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, pabor ang ilang senador na palawigin pa ang martial law sa Mindanao. Ngunit, kailangang magpakita muna ng pruweba ang Department of National Defense o DND kung bakit dapat na palawigin pa ang 60-day martial law. May report si Nel Maribohok. Sa July 22 o 2 araw bago ang State of the Nation Address ng Pangulo ay matatapos na ang 60-day period ng deklarasyon ng martial law. Sangayon naman ang ilang senador na palawigin pa ni Pangulong Duterte ang batas militar. Ngunit posibleng maging limitado na lamang ang sasakupin nito sakaling magkaroon ito ng extension. We are inclined to give extension but probably not too long, no? As long as the armed forces and the defense officials can guarantee that they can already crush this Maute group or ISIS group in the period that they are asking for. There is also the possibility, and I'm looking at the possibility that yes, we might extend, but it could probably be limited to Lanao del Sur or areas where there are no longer any possibilities of conflict. Ayon kay Senator Tito Soto, posible ring hindi extension ang hilingin ng Pangulo sa Kongreso kundi isang panibagong proklamasyon. Hindi, nag-expire na yun. So another 60 days declaration? Pwede. Pwedeng ganun. Kung maglalaps nang hindi na tayo umaksyon o hindi kumaksyon ng gobyerno. Ayon naman kay Senator Richard Gordon, hindi naman ito lalabag sa konstitusyon. The Congress says, wala na, expired na. So he issues a new declaration. But yeah, that's in the Constitution, within the Constitution. Samantala, humihiling naman ang ilang senador kabilang na si Senate Minority Leader Franklin Drilon ng isa pang briefing mula sa defense officials tungkol sa estado ng batas militar sa Mindanao. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nagsimula na noong Biyernes sa paggalugad sa Marawi City ang 2 eroplano na ipinahiram ng Australia sa Pilipinas. Ang 2 eroplano nagbibigay ng impormasyon sa isinasagawang operasyon ng mga sundalo sa war zone. May report sila Ilagan.
Biyernes pa sinimula ng paglipad sa Marawi City ng AP-3Z Orion, ang aircraft na ipinahiram ng Australia sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, sakay ng 2 aircraft ang mismong piloto ng Royal Australian Air Force at piloto ng Philippine Air Force. Kasama rin ang mga technicians ng eroplano na silang nagbibigay ng impormasyon sa nangyayari sa kanilang operasyon. Sila yung mag-relay through signals yung sa lupa sa atin. Diretso na sa atin dito sa GHQ or sa Zamboanga. Then our people in Zamboanga here will transmit yung images na nakukuha ng Peter Ryan doon sa tropa natin sa Marawi. Samantala, kinumpirma rin ni Secretary Lorenzana na bumili ang pamahalaan ng mga missile at iba pa mga ammunitions sa Estados Unidos na dumating sa bansa noong nakaraang linggo. Subalit hindi aniya ito binili sa pamamagitan ng emergency procurement upang magamit sa Marawi operations. Hindi meron kasi tayong stockpile Yung stockpile, even before Marawi happened, mayroon tayong stockpile ng mga rockets saka mga bombs na we were able to deplete na naubos nung sa Marawi. So it's just normal for us to stockpile again so for other purposes. Paliwanag pa ng kalihim, normal lamang ang kanilang ginawang pagbili ng mga missile sa US na ginagamit ng mga FA-50 fighter jets. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Ilang magulang na lumikas mula sa Marawi City ang dumadaing na unang diskriminasyon sa kanilang mga anak sa ilang paaralan sa Iligan City. May report si Weng Fernandez. Ipinaghinanakit ni Cyralyn Mimbantas, isang magulang at guro na lumikas ng Marawi City, ang nararanasang diskriminasyon at bullying ng kanyang mga anak sa Iligan City. Hindi tinukoy ni Mimbantas ang paaralan, pero anya, nagsusumbong ang kanyang mga anak na madalas na napapahiya dahil lagi sila tinatawag na bakwit, pinupuna ang kakulangan ng gamit at nabubuli ng mga kapwa estudyante. Anya, may mga pagkakataon na hindi sinasali sa regular class at activities ang kanyang mga anak. Sana po i-avoid yung pag-a-address sa mga bata bilang evacuee students. At saka pangalawa po, lahat po tayo alam natin, damit lang po yung nailikas namin. Kulang na kulang po talaga yung mga anak namin doon sa mga schools requirements. Ayon kay Mimbantas, dahil sa insidente, tumigil na sa pag-aaral ang isa niyang anak. Nangako naman ang Department of Education na iimbestigahan ang insidente. I do not know the details of the case of mom, but definitely we will look into the matter. Every concern naman, we will immediately address. Samantala, nanindigan naman ang ilang paaralan sa Iligan City na walang diskriminasyon na nangyari sa kanilang eskwelahan. Kasi yung mga bata is well accommodated namin. Wala namang nakabukod, ma'am, na doon sa temporary learning spaces. Lahat sila nandoon sa regular classroom. Sa mga parents naman, so huwag kayong mag-alala kasi yung mga anak ninyo, pinasikaso namin dito. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Pinasaringan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Communist Party of the Philippines o CPP sa kanyang pagsasalita kahapon sa 64th founding anniversary ng bayan ng Hagonoy, Davao del Sur. May report si Marisol Montaño. Panauhing pandangal sa Pangulong Rodrigo Duterte sa 64th founding anniversary ng bayan ng Hagonoy sa Davao del Sur kahapon. Sa talumpati ng Pangulo, muli itong nagpasaring sa communist rebels. Ayon sa Pangulo, walang paninindigan ng mga ito sa kanilang pagkikipagdegosasyon sa pamahalaan. Sa kabilaan nila ng sinasabi ng pamunuan ng CPP na tutulong sa pamahalaan sa pagsupo sa local terrorist, kabi-kabila din ang ginagawang pag-atake ng armed wing nito ng New People's Army sa pwersa ng pamahalaan. Una si season, ayaw lang kasuko, sir, kay Maestro Tamanga. But ikaw, you are sick. You are not dying, but you are seriously sick. Would you be happy to see and to die that there is peace in this country before you finally close your eyes? Kay ako muna akong ginaampo. Nauna ang ako mamatay, kaya na-appeal man ko aning Guerra as president. Pero as mayor, maybe but not so. But as president, ang profound. Dagdag pa ng Pangulo, ikinalulungkot niya ang nangyayaring kaguluhan sa bansa, lalo pa at ito ay Pilipino laban sa kapwa Pilipino.
Every time I see a dead soldier or a dead NPA, sakit ko kay puro na Pilipino eh. And we are fighting an issue as a matter of principle. Muna nga di maundag kay prinsipyo sa tao. Labi na kan mo yung appeal to the mga pobre nga ano man na siya. Dako man na siya bay nga nung ikaw gamay man. Musugot ka na. Ayon sa Pangulo, kung nais sumano ng CPP na makipag-usap muli sa pamahalaan, ay hintayin matapos muna ang kaguluhan sa Marawi at huwag na itong sabayan. At the same time, I really cannot understand you guys. Kay maramo ka ng electric fan, right to left, left to right. Unsa ba yun? Gusto mo makikistorya? Waton una nato ning kalma sa Marawi, mag-istorya ta o magsige tag-away? Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Magsasagawa ng medical mission ng Philippine and Indonesian Navy sa Sarangani bilang bahagi ng Coordinated Border Patrol ng dalawang bansa. Nasa telepono si Marisol Montaño para sa detalye ng balita. Yes, Marisol? Magandang tanghali, Kim. Matapos ang isinagawang send-off ceremony ng Corpat PhilIndo 3117 o ang coordinated agreement sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas, tumungo na kaninang ang dalawang barko sa Sarangani. Alas 9 na kanina nang maunang umalis ang Indonesian vessel, tapos sumunod ang Philippine Navy. Magsasagawa ng medical, dental at civic activity ang military medical personnel na sakay ng patrol vessels sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental sa Biyernes. Pupunta din ang grupo sa karagatang sakop ng Tawi-Tawi. We'll be going outside the boundaries of Eastern Mindanao Command because our borders between Indonesia and the Philippines goes all the way to Tawi-Tawi. Bahagi ng patrolyan ng Philippine Navy ang pag-safeguard ng passage ng Roro vessel mula Jensen papuntang Bitong. Kasabay nito, nangako din ng Indonesia na babantayan din nila ang Roro vessel. Indonesian Navy has also committed the same, that whenever that particular vessel is in their waters, they will be also patrolling the areas to prevent any untoward incident towards the Roro vessel. Samantala, gaganapin naman na pagtatapos ng Indo-Phil Border Patrol exercises sa Manado, Indonesia sa July 12. At yan muna ang ating update mula dito sa Davao City. Balik sa inyo, Kim. Maraming salamat, Marisol Montaño, nag-uulat mula sa Davao City. Susunod, kinundi na ang ginawang pamumugot ng Abu Sayyaf sa dalawang bihag na Vietnamese. Rescue operation sa mahigit 20 pang kidnap victims ng ASG patuloy. Pagpatay sa dalawang isinasangkot sa pagmassacre sa Mag-ina sa Bulacan, posibleng kagagawa ng mga vigilante ay kay PNP Chief Bato de la Rosa. Department of Health o DOH minalaan ng publiko sa mga sakit na nakukuha kapag tagulan. Hindi pa rin naiuwi ang bangkay ng isa sa mga persons of interest sa Bulacan Massacre na binaril ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa kanyang tahanan sa San Jose del Monte, Bulacan kahapon. Nasa telepono si Nestor Torres para sa detalye ng balita. Yes, Nestor. Yes, Lord, magandang tanghali. Humingi ng tulong ang pamilya Surima na mailabas ang ilang kaanak na binaril at napatay kahapon ng bahay ng mga di pa nakikilalang mga suspect. Ang biktima na kinilalang si Roosevelt Surima alias Ponga, 30 years old, ay kabilang sa mga person of interest sa kanyang pagpatay sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay Aldin Rosario, ina ng biktima, wala silang sapat na pera na ipambabayad sa ospital upang mailabas ang bangkay ng kanyang anak. Nakikiusap po ako sa inyo na tulungan po kami. Kami walang-wala po talaga. Hanggang sa pampalibing, hanggang sa... Basta lahat na po, wala po talaga kami. Magkano po sa ospital? Yun lang po. Magkano daw po sa ospital? 10,000 po, pwera pa yung sa Purina. Giit din ni Aling Rosario, walang kinalaman ang kanyang anak sa massacre
at lagi siyang sumasama sa investigasyon ng pulisya kapag siya ay pinatatawag. Sa tala ng PNP, sa person of interest sa Bulacan Massacre ang napapatay. Noong Martes, natagpuan namang patay ang isa pang person of interest sa massacre na si alias Ingo. Natagpuan itong t-shirt na pupuluputan ng palm belt ang leeg at may saksak, habang nawawala pa rin si Alvin Mabesa na dinukot pa noong nakarang Biyernes ng hapon ng dalawang lalaking nakabonet at sinakay ito ng puting van na walang plaka. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad sa mga insidente. At yan ang update mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik sa iyo, Lor. Nestor Torres nagulat mula sa Bulacan. Hindi naman inaalis ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang posibilidad na mga vigilante ang pumatay sa dalawang persons of interest sa Bulacan Massacre. Sinabi ni De La Rosa, tila galit na galit ang mga pumatay kina Ronald Pasinos alias Ingo at Roosevelt Sorima alias Ponga. Pinaimbestigahan na ng PNP Chief ang kaso ni Ingo at Ponga. Patuloy pa rin ang paghahanap ng PNP sa dalawa pang persons of interest sa massacre. Isa sa mga ito si Alvin Mabesa na umano'y dinukot noong Biyernes. Nalibing ng hapon ang mga minasakar sa San Jose del Monte, Bulacan. Patuloy naman ang panawagan ng mga naulila na mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay. May report si Nestor Torres. Binalot ng paghinagpis ang libing sa mag-iinang Carlos na pinatay sa loob ng kanilang tahanan sa San Jose del Monte, Bulacan noong nakaraang linggo. Bago dalhin sa Citrus Public Cemetery, iniikot muna sa ilang bahagi ng lalawigan ang mga labi ni Auring Dizon, Estrella Carlos at ang tatlong anak nito. Sa sementeryo, hindi na naiwasan ng mga kaanak ng nasawi, lalo na ang padre de pamilya na si Dexter Carlos na maging emosyonal ng sulyapan sa huling pagkakataon ang mga biktima. Matapos ito ay dinala na sa kani-kanyang puntod ang mag-anak. Nagpalipad rin ng mga puting lobo kung saan nakasulat dito ang paghingi ng hustisya ng mga pamilya sa karumal-dumal na krimen. Ayon kay Dexter, ipinapangako nito sa kanyang mag-iina na bibigyan ng hustisya ang kanilang pagkamatay. Humingi ko ng tawad sa kanila kasi hindi ko sila napagtanggol sa ginawang kadumal-dumal na kamatayan nila. Humingi ako sa kanila ng patawad. Hiniling naman ng pamilya na muling maibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Para sa akin, gusto kong ma-approve yung death penalty na kinugsulong ngayon sa at masampulan yung mga taong may gawa sa aking pamilya. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Kinondena ng Armed Forces of the Philippines ang pamumugot sa ulo ng dalawang Vietnamese ng bandidong grupo Abu Sayyaf. May report si Dante Amento. Alas 5:40 ng umaga kahapon nang makita sa barangay Tumahubong sa Sumisip, Basilan ang bangkay ni Huang Tong at Huang Bahay. Sila ang Vietnamese nationals na kabilang sa 6 na crew ng MV Royal 16 cargo vessel na dinukot ng Abu Sayyaf sa Sibago Island, Basilan noong November 11, 2016. Pinugutan ng ulo ang dalawa pero kasama ang katawan ng mga ito nang matagpuan ng isang residente. Isinailalim na sa forensic examination ang mga bangkay at nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Vietnamese government. 3 pang kasamahan ng mga biktima ang umano'y hawak ng ASG dahil ang isa ay nasagip na ng militar kamakailan. Mariin namang kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang anilay barbaric na gawain ng Abu Sayyaf. Pagpapakita umano ito ng pagiging desperado ng mga bandido dahil nasusukol na sila ng pamahalaan at bahagi ng kanilang propaganda. Ito'y pagpapakita ng lakas pero hindi naman talaga sila ganun nakalakas. Propaganda in short, no? The pressure that the ASG is experiencing from the forces that we have there is a positive indication that their forces are almost spent. Kaya sila nagkaganito. Sa kabuuan ay 22 pa ang hawak na bihag ng ASG. 16 sa mga ito ay mga dayuhan at 6 naman ang mga Pilipino. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Western Mindanao Command. Ipinagutos ng Office of the Ombudsman ang pag-aain ng petisyon sa Sandigan Bayan para sa forfeiture proceeding sa umano'y mga unexplained wealth ni dating PNP Chief Alan Purisima
na nagkakahalaga ng 29.2 million pesos. Kaugnay nito, ipinag-uutos din ng Ombudsman o ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang paghahain ng reklamong 9 counts of perjury laban kay Purisima dahil sa hindi paglalagay ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN mula 2006 hanggang 2014. Ayon sa Ombudsman, napatunayan din si Purisima na nakagawa ng grave misconduct, serious dishonesty at acquisition of unexplained wealth na isang matibay na dahilan upang siya ay ipatanggal sa serbisyo. At kung wala na siya sa serbisyo ay kailangan niya magbayad ng multa na katumbas ng 1 taon niyang sweldo. Sinimula na ng National Wage and Productivity Board ang konsultasyon sa mga petisyon na humihiling ng increase sa minimum wage sa National Capital Region o NCR. Makakausap natin sa telepono si Grace Casin, kaugnay ng balitang yan. Yes, Grace? Imbitado ngayon sa konsultasyon ng iba't ibang labor groups at employers para pag-usapan ang 3 petisyong nakahain ngayon sa National Wage and Productivity Board. Ang unang petitioner ay humihiling ng 176 pesos sa wage increase, habang ang pangalawa ay 184 pesos at ang pangatlo ay humihiling ng dagdag na 285 pesos. Lahat ng ito ay para sa minimum wage earners sa buong National Capital Region. Paliwanag ng labor group na naghain ng mga petisyon, patuloy ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Gayon kabilang na nga dyan ang bigas, pagkain, kasama ng kuryente, tubig at iba pang basic commodities. Kaya naman hindi rin na umano kasya pa ang 491 na minimum wage para sa isang pamilya na may 5 miyembro. Tutol naman dito ang Employers Confederation of the Philippines. Ayon sa kanila, walang jurisdiction ang wage board para magdagdag ng minimum wage dahil Kongreso lamang daw ang may jurisdiction para dito. Magkakaroon pa ng 2 public consultation kaugnay sa hiling ng dagdag minimum wage saka magdedesisyon ang wage board. Noong 1 taon, humiling din ang labor group ng 154 pesos wage increase, subalit 10 piso lang ang dagdag na sweldo na inaprubahan ng wage board. Kim? Salamat, Grace Kasi, nag-uulat mula sa Quezon City. Ipinahayag ng Department of Trade o DTI na bumaba na ang bilang ng mga nagrereklamo tungkol sa kaso ng binubuksang balikbayan boxes. May report si Maki Libradilla. Mas kaunti na ngayon ang mga nagrereklamo sa nawawala o nabubuksang balikbayan box kumpara sa nakalipas na 3 taon. Ayon sa DTI, 11 reklamo pa lamang sa ngayon ang naipararating sa ahensya at ang iba rito ay naresolba na. Ito nga yung pinipilit natin na magkaroon ng resolution doon sa mga contending parties. Kung hindi sila magkakaroon ng agreement, ito maaaring ma-elevate na naman ulit for adjudication. Gayunpaman, nagpaalala pa rin ang DTI sa mga Pilipinong nasa ibang bansa na tanging sa mga accredited freight forwarding company lang makipagtransaksyon para siguradong makararating ang mga padala sa Pilipinas. Makikita sa website ng kagawaran ang listahan ng mga accredited forwarders. Do not deal with fly-by-night people abroad. Di natin makontrol yun eh. Pero yung naka-accredit lamang dito na freight forwarders, yun lang ang pwede natin kumbaga balikan and hold them into responsibility. Payo pa ng DTI, siguraduhing naka-indicate sa packing list ang nilalaman ng balikbayan box para kung sakaling may mawala ay maaari nilang balikan ng forwarding company. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inalok ng Antipolo City Government ang pamahalaan na gamitin ng libre ang 25 hectare na lupain para pagtayuan ng gusali ng Senado. May report si Joyce Balancio. Makatutulong sa decongestion ng traffic sa Metro Manila kung ilalagay umano ng Senado sa Antipolo City ang kanilang permanenteng compound sa halip na sa planong site sa Fort Bonifacio, Taguig. Kaya naman inalok na ng libre ng Antipolo City Government sa Senado ang isang 25 ektaryang lupain kung saan maaaring itayo ang kanilang gusali. Ang mga negosyo ayaw po ng paminsan-minsan ay nirally sa kanilang lugar. Nakakasira po sa kanilang negosyo po yan. Pangalawa, you expose them to terrorism activities dahil magiging target po ang Senado. Dalhin natin sa Antipolo, magkagulo man doon, hindi po apektado ang ating GDP.
Ayon kay Mayor Casimiro Henares Jr., madali lang mapuntahan ang lugar dahil nasa 45 minuto lamang anya ang biyahe mula Ortigas at Naiya kung dadaan ng Marcos Highway at 30 minutes naman kung mula sa Batasang Pambansa. Malapit rin anya ito sa commercial area at marami nakapaligid na residential subdivisions. Makatitipid din anya ang Senado ng 4 bilyong piso kung pipiliin ang Antipolo site. Kaya may pondo pa sila matitira para sa pagpapatayo na maaring tirahan ng empleyado o mga senador sa loob ng compound. Ang proposal ko po, yung 4 na bilyon, isama na rin po natin. 2 bilyon, 2,000 economic lots for employees. Yung 2 bilyon na balanse, magpagawa po ang 24 na senador ng mansyon, tigit-tigisa, doon po sa Antipolo. At habang senador sila, gamitin nila. At pag hindi na po sila senador, yung susunod na senador ang gumamit po. Ayon kay Mayor Henares, kapag pumayag ang Senado, malaki ang maitutulong nito sa development ng lugar. Iprinisenta na ang proposal para rito at patuloy pang pinag-aaralan ng Senado. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa 4 na uri ng sakit na nakukuha kung tagulan. At mag-uulat si Aiko Miguel sa pamamagitan ng telepono. Yes, Aiko? Yes, sir. Magandang tanghali ngayong panahon ng tag-ulan. Muling nagpapaalala ang Department of Health na maging maalam sa 4 na uri ng sakit na kadalasang nakukuha sa ganitong uri ng panahon. Ito ay yung mga tinatawag na wild diseases o ang waterborne diseases o pagtatae, influenza o ang ubot-sipon, leptospirosis o ang pagkakasakit na nakukuha sa ihi ng daga at ang dengue. Ayon sa DOH, kinakailangang ligtas ang tubig na may inom upang makaiwas sa waterborne diseases. May mga libreng tableta para sa tubig sa health centers upang ma-disinfect at hindi maging kontaminado ang tubig na inumin ng mga kadalasang nakukuha sa deep well o sa mga balon. Makakaiwas rin sa influenza o pagkakaroon ng ubot-sipon kapag nagkaroon ng sapat na vitamin C intake at hindi na bababad sa ulan. May libreng bakuna ang mga senior citizens sa mga health center maging para sa mga bata o mga sanggol na may senyales ng bronchopneumonia. Kailangan ding umuiwas sa pagbababad o pagtatampisaw sa tubig baha sapagkat ito ay marumi at kapag may halong ihi ng daga ay maaaring magkaroon ng leptospirosis. Dapat din anyang mabantayan ang mga stagnant water sa paligid at sa mga tahanan upang hindi pamugaran ng mga lamok na may dalang dengue virus. Lord, mahigpit din napaalala ng DOH sa publiko na huwag basta-basta iinom ng antibiotics ang mga may ubo at sipon. Kailangan munang kumonsulta sa doktor bago uminom ng anumang uri ng gamot upang mabigyan ng tamang reseta na nakakalunas sa sakit at magabayan sa dosage ng gamot na dapat lang inumin. Yan muna ang latest live. Balik sa Flor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Quezon City. Ipinahayag ng isang medical expert na nakakaapekto sa kalusugan ng isang bata ang sobrang exposure sa mga electronic gadgets. Nagbabalik si Aiko Miguel. Nagbabala ang isang medical expert sa mga magulang na kailangang limitahan ang paggamit ng gadgets at electronic devices ng kanilang mga anak. Ayon sa neuropsychiatrist na si Dr. Tan Cho Chong, kabilang ang mga ito sa contributing factors ng pagkakaroon ng seizure ng mga kabataan. I think it is true, kasi yung mga with epilepsy, whether it's a partial or generalized seizure, kasi yung gadget yung picture, yung movie, nag-iiba yung color in a way, parang flashes of lights, And yung flashes of light in color will stimulate the brain. And for those patients na may epilepsy, na may partial seizure, Magugunitang nag-viral sa social media ang FB post ni Maricon o Icon Molvizar Colyamar. Noong June 27, nakita na lang niya ang kanyang anak na si Mikaela na nangingisay sa sahig. Hindi na maigalaw ang kaliwang braso. Tabingi ang kanang bahagi ng bibig at bulol na magsalita. Sumailalim ito sa medical test at batay sa obserbasyon ng isang neuropedia, focal seizure ang nangyari sa bata. Kadalasan umano itong nakukuha sa sobrang paggamit ng gadgets, panonood ng TV at maging ng paggamit ng computer. Ang cellphone may kasama ng internet, cellphone also has radiation. The penetration of the radiation into the brain will be too strong for young children. Kung may ganitong history of seizure, number one, try to use it minimally. Mag-consulta din ng doktor for the adjustment ng dosing ng gamot.
Ayon sa DOH, kailangan nilang pag-aralan ang ganitong kaso upang matiyak ang mga sanhi o mga bagay na sanhi ng focal seizure gaya ng kaso ni Micaela. Samantala, nagbigay din ng payo ang DOH sa mga magulang at guardian ng mga bata. Makikipag-usap ka sa bata, ito lamang yung oras na paggamit. Parang telebisyon, 2 oras ka lamang dyan. At kung meron man magkakaroon ganun, i-report nila sa amin para madagdagan yung pag-aaral namin tungkol dyan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay ang isang negosyante sa Maynila matapos pagbabarili nito ng mga hindi pa nakikilalang sospek kagabi. May report si Asher Cadapan Jr. Kitang-kita ng 17 anyos na anak ng isang negosyante sa Maynila ang pamamaril dito ng isang di pa nakikilalang suspect kagabi. Ayon sa asawa ng biktima, nasa Santaan na sila ng kanyang asawa at anak at naniningil ng kanilang pautang sa mga jeepney driver sa lugar bandang 6:00. Habang nakikipag-usap siya ay bigla na lamang nakarinig ng putok ng baril at pagtingin niya ay nakita ang asawa na dugo ang bumagsak. Kinilala ang biktima na si Albert Salmorin alias Jojo, 38 anyos. Mabilis na tumakas sa mga suspect gamit ang motorsiklo ng biktima na naglalaman ng mga alahas, mga ATM cards at bank book at lisensyadong 9mm na baril. Agad na dinala ang biktima sa ospital, ngunit diniklara itong dead on arrival matapos magtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo. Kasi nung month of May, may threat na talaga sa kanya, may nagawin sa kanya 3 lalaki. Ngayon, nagpa-blatter na nga kami kasi bakit may naghahanap. Tapos yung nawala ng issue, naging kampante na siya. Samantala, bandang 10:00 ng gabi nang namataan ang motorsiklo ng biktima sa tapat ng isang pamilihan malapit sa pinangyarihan ng pamamaril. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad at inaalam ang pagkakakilanlan ng suspect. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Manila City. Isang hinihinalang drug pusher ang nasuwi sa enkwentro sa Valenzuela Police kaninang madaling araw. May report si Renante Ponte. Dead on arrival sa Dalandanan Hospital ang suspected drug pusher na si Rogelio alias Junior matapos makaengkwentro ng mga pulis sa Valenzuela City kaninang madaling araw. Sa inisyal na ulat ng Valenzuela Police, bibilisan na ng shabu sa suspect ang isang poster buyer. Gayunman, natunugan umano ito ni alias Junior. Agad na siyang napalibutan ng mga otoridad, ngunit nanlaban umano kaya napatay. Ayon sa kawani ng barangay, ilan pa sa mga sangkot sa droga ang hindi nakikipagtulungan sa programa ng pamahalaan at bumabalik sa bisyo kaya napapahamak. Meron may mga ilan-ilan bumabalik, yung iba hindi umaattend, dapat ba sila makiisa para mahinto na itong mga gawain. Na-recover sa crime scene ang 22 kalibre na baril, mga basyo ng bala, 4 na pakete ng hinihinalang shabu at 300 pisong buy-bus money. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Valenzuela City. Unti-unti na bumababa ang bilang ng mga nahuhuling lumalabag sa mga ordinansa sa Taguig City. Nagbabalik si Renate Ponte. Muling nagsagawa ng one-time big-time operation ang Taguig City Police kaninang madaling araw. 132 individual ang nahuli kanina na lumabag sa city ordinances. Ngunit ayon sa Taguig PNP, di hamak na mas mababa na ito mula sa nakaraang operasyon kung saan nasa mahigit 300 ang kanilang naaresto. Sa mga pag-ikot namin, hindi na katulad na makikita mo daming naglalakad pag 10 oras ng gabi. Sa ngayon, halos paisa-isa na. Ang mga nahuli ay tinipon sa City Hall compound kung saan sila pinaliwanagan kung anong parusa ang ipapataw dahil sa kanilang mga paglabag. Sa ilalim sa 2 oras na counseling ang mga nahuli sa unang pagkakataon, habang 4 na oras na community service sa kanilang barangay para sa second offense at sa third offense naman ay 8 oras na community service at 1,000 pisong multa. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Taguig City. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihahatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. May paugto, Frima. Nakala salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay.
Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. May kapagtalayang halos apulong bomb scare in Zamboanga City Police Office anyang Martismo. Kaya benakeni ing mi pabalitang ating melakwang bagay, plastic ang pongaliwa pa lalo na kareng lugar ang marakala tao kalupa na ning eskwela, airport ang pong mismo King City proper. Pasibayo nemang megpayalala ing ZCPO king publiko maging mahinaw ng pong mapagmatsyag. Merong mga tumatawag na merong abandoned vehicles, abandoned baggages. So, hindi namin ito isinasantabi kapag merong ganitong klaseng tawag. We treasure those call and we consider them. Then, yung ating EOD ay pumupunta doon para i-check just to ensure safety of the public. Dininan dalang proyektong pangkabuhayan ng Department of Social Welfare and Development deng 24 at tuturing dang conflict areas king Negros. Ining balita ng Lalaine Moreno. 12 milyones pesos nga balor sang payapa kag masaganang pamayanan upaman livelihood assistance ang ginhatag sa Department of Social Welfare and Development sa 24 ka ginakabig nga conflict areas sa isla sang Negros. Kada benepisyaryo nga asosasyon nga nagpaidalom sa social, economic kag livelihood training ang nagbaton sang 500,000 pesos nga kapital para sa mapilian nila nga negosyo. Pila sa mga ini amo ang pagpadamo sa Carabao, rice production kag pangisda. Suno kay OPAP Yusek Nabiltan, isa sa ginahalinan sang kinagamo ang kawad-an sang permanente nga pangabuyan sa mga pumuluyo. And to say that this is a conflict area is an understatement. The peace talks or peace agreement reached should be coupled with development that is peace promoting. So, para maging sustainable ang peace. Nagapati naman ang DSWD nga pamaagi sang pamana project mangin economic resilient ang conflict areas. Panumdum sa DSWD sa mga nakabaton nga gamiton sa insyakto ang pondo agud mapasanyog ang ilang nga proyekto. Sa bulig sang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP, iga-monitor sa DSWD ang asosasyon. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Meto nga regional response exercise ing gagawan dangeni ning Office of the Civil Defense ning Cabanatuan City bilang dake ning pamagdiwang na ning National Disaster Resilience Month. Ining report ng Danny Monar. Mahigit 500 rescuer, first responder, military police at Bureau of Fire personnel ang nakikiisa sa isinasagawang regional response exercise sa Region 3. Bahagi ito ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Binuksan kahapon ang programa sa pamamagitan ng isang motorcade mula sa Cabanatuan City Hall hanggang sa Pantabangan Dam. Iba't ibang actual simulation exercise din ang isasagawa ng mga participating rescue groups gaya ng pagresponde sa collapse structures, vehicular collision, water search and rescue at iba pang senaryo. Layo ng aktibidad na matiyak na handa ang iba't ibang ahensya na tumugon sa mga emergency situation gaya ng kalamidad. Magkakaroon ng rescue simulation ang buong Region 3. Kaya po ito ay isang malaking operation na sana maging matagumpay at maging parte na ng training ng buong region. Magtatagal ang simulation exercise hanggang sa araw ng Biyernes. Danny Monar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan ang kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Bibalik kay Ken Lakay. Salamat Freeman sa Longga Gloria. Susunod. Presiding Judge ng Metropolitan Trial Court na stalwart ng Judiciary Majes sa off-season tournament na Executive Face-Off ng UNTV Cup, kilalanin natin. Ilang Arab states binatikos ang negatibong tugon ng Qatar government sa mga demand kaugnay ng diplomatic rift sa Arab Gulf region. At mga Batanggenyong mahihilig umawit, nagpakitang gila sa Wish Covery Audition ng Wish 1075 sa Lipas City. At ngayon, kilalanin natin ang stalwart ng Judiciary Majes na si Judge Manuel Gerard Toma Cruz na lumahok sa off-season tournament na Executive Face-Off ng UNTV Cup. Narito ang report ni Bernard Dadis. Starts his drive.
Tries to find room. There's a short pass to Toma Cruz. Isa sa tatlong big man ng Judiciary Magis. 2 beses na itinanghal na Best Player of the Game sa kanilang 3 panalong naitala ngayong UNTV Cup Executive Face-Off. Jersey number 14, ang 5'11" na si Judge Manuel Gerard Toma Cruz ng Metropolitan Trial Court of Manila Branch 10. I started, siguro mga 10 years old ako noon. Well, nung high school, I was chosen as yung sa Team B ng school ko. Sa college, nag-try out din ako sa Team B noon sa college ko. Tapos sa law school, yung law school kasi may inter-law schools, sumasali rin ako doon. Ayon kay Judge Toma Cruz, 2008 nang tumigil na siya sa paglalaro ng basketball at naging abala sa pagiging isang litigation lawyer hanggang sa maging presiding judge siya noong 2014. Ako ay litigation lawyer for about 13 years. Sa aking experience kasi, after 13 years, gusto ko naman magbalik sa tao ng serbisyo. Dito, katulad dito sa pagiging judge, kung makapag-dispense ako ng kaso ng mabilis para sa akin, yun ay malaking tulong na sa mga tao rin. Ay kay Judge Toma Cruz, naging daan ang UNTV Cup upang makabalik siya sa hardcourt, hindi lamang upang malaro ang kanyang hilig sa sports, kundi makatulong din sa ating mga kababayan sa ibang paraan. Well, ang maganda sa UNTV Cup is first, charity. Pangalawa, since ang mga naglalaro yung mga government employees, government offices, nagkakaroon ng camaraderie among the branches of government na nagkakaroon ng unity. To Kuya Daniel, I hope that you will continue your charity work and itong UNTV Cup. Tinapos ng Judiciary Magis ang UNTV Cup Executive Face-Off sa ika-4 na pwesto, kung saan magkakamit sila ng 200,000 piso na cash prize na ibibigay nila sa kanilang napiling beneficiary. Ang Magis ay nagkampiyon sa unang off-season game na Clash of the Three noong 2014, kung saan nagkamit sila ng 1 milyong pisong cash prize. Ang koponan din ang unang nakakuha ng championship noong Season 1, kung saan nagkamit sila ng 1 million pesos cash prize na ipinagkaloob nila sa mga biktima ng kalamidad sa Bohol at Cebu at Zamboanga Siege noong 2013. Ang 2 million pesos championship prize noong Season 3 ay itinulong nila sa mga empleyado ng Korte Suprema na nagkasakit at na-injury habang gumaganap ng tungkulin. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Tumayo naman sa Lipa, Batangas, ang Wish 1075 team para magpa-audition sa mga gustong lumahok sa amateur singing contest na Wish Covery. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Sa Naga City noong nakaraang linggo, ay sa Lipa, Batangas naman dumayo ang Wish 1075 para magsagawa ng audition ng Wish Covery. Maraming Batanggenyo na mahilig umawit ang pumila sa audition. Ang ilan ay may dala pang sariling instrumento. May ibang sanay nang sumali sa amateur singing competition. Habang may iba namang first-timers. Sabak sa isang malaking event talaga. Sa contest, matagal nang hindi ako nagko-contest. Lagi po kasi ako nanonood sa Wish FM. So napapanood ko yung mga kumakanta sa Wish FM bus. Naisip ko na try lang, baka sakali. Ang pangarap ko talaga is makatugtog din sa Wish cover na bus. Grabe talaga, parang sa akin, yun na, pag nakatugtog ako doon, yun na. Dream come true. Ang estudyanteng si Jade, umabol pa sa audition matapos ang kanyang exams. Tapos nagpaalam po ako dun sa teacher namin na mag-audition nga po and napaka-supportive niya naman po. Sabi niya, sige go na, go na. Ang pinsan naman ng sumisikat ngayong Filipino singer na si Pauline Agupitan, nais ring subukan ang career sa singing industry. Wala naman po masama mangarap pero sa akin lang po, gusto ko lang po talagang makakanta sa
phenomenal na bus. Umabot sa 75 ang nakapag-audition sa Lipa City. Ngayong buwan, maglilibot pa sa iba't iba pang probinsya sa Luzon ang Wishcovery. Ang tatanghaling grand winner ay magkakamit ng 2 milyong piso, brand new car, house and lot at singing contract. Leslie Longmoen, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.